Alas 5:10 na. 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan, subong nga Biyernes, Office of Civil Defense 6, ginapanugyanan ang publiko nga mangin alerto bangon sa kasudasod nga pagluntad sang linog sa pungsod. 7.4 magnitude nga linog nagluntad sa Manay, Davao Oriental kahina sang aga. Mahinay nga pagtayog na batyagan sa Panay kag Negros. Presyo sang palay sa Iloilo, 8 to 12 pesos na lang kada kilo. Mga mangunguma nagapanghakroy sa kaperdihan. 15 ka barangay sa Bacolod City ginbaha kagabi bangon sa mamunog nga pag-ulan. Pagyudyod sang modernized PUJ sa nakabisikleta nga lalaki sa Molo, nahuli ka. Kag 12 oras nga brownout sa Iloilo City na tala na buwas, October 11. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, mahinay nga pagtayog na batyagan sa pila ka bahin sang Iloilo City kag Negros Occidental kahina sang aga matapos ang magnitude 7.4 nga linog sa Manay, Davao Oriental. OCD 6 nagapahanumdum sa publiko nga mangin alerto kag hindi magpanik kung may linog. Si John Sala nakatutok. Gintayog sang magnitude 7.4 nga linog ang Manay, Davao Oriental kaina sang aga. Isang patay matapos ang pilpilan sang parte sang balay nga natipag sa Mati City. May pilaman ka estruktura nga nagkaluguba. Ginsuspindi na ang trabaho kang klase sa lugar. Nagapadayon pa ang assessment sa halit sang linog. Nabatyagan man ang linog sa Iloilo City kag pila ka bahin sang Capiz. Dali-dali nga nagpalanaog kag nagdipon sa Plaza Libertad ang mga empleyado sang Iloilo City Government. Kasunod sini ginanunsyar ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang suspensyon sang klase sa tanan nga level sa syudad sang Iloilo kag sang trabaho sa City Government. May ginpatigayon man nga inspeksyon sa City Hall kag wala man sang may nakitaan nga damage. Sa Ramon Avancenia National High School sa Arevalo, makitaan ang mga estudyante nga nagapauli matapos ang suspensyon sang klase. Ang ini nga mga college students nga mapauli pa sa probinsya sang Iloilo, nadugayan sa pagbantay sang masakyan nga jeep sa Diversion Road, Mandurriao. Punanay ni jeep kay buwas daan, Sabado, tipapululit ni Ban sa mga Kabatuan, sa Lumbunaw, ay sa lang daan mo? Yan be, yawan. Importante kasi kay parang kung event sa balay kami, like makaprepare bala kami upo damon family, like parang ano siya, hindi kami makulbaan din sa eskwela. Nagtipo naman sa igad sang Diversion Road sa Mandurriao ang madamo nga mga pumuluyo. Madamo sa mga ini ang nagatrabaho sa mga BPO company. Ang iban, mga customer sa mga mall sa among lugar. Sa video nga kuha sa isa ka hotel, makita ang pagtayog sang chandelier. Sa provincial capital, ginpagwa man ang mga empleyado. Kasunod sini ang pag-anunsyar ni Governor Arthur Defensor Jr. sang suspensyon sang trabaho sa provincial government. Sa Bacolod City, ginmando man ni Mayor Greg Casataya ang suspensyon sang trabaho sa city government kag suspensyon man sang klase sa syudad. Sa Negros Occidental, may pilaman ka mga eskwelahan nga nagsuspender sang ila face-to-face classes. Ang pagtayog ang tugas ang magnitude 7.4 ngang epicenter ang naamtang sa Manay, Davao Oriental. Intensity 1 ang nabatyagan sa Iloilo City kag pila ka bahin sang Capiz. Panumdum sang Office of the Civil Defense 6 sa publiko, kinahanglan nga magkalma kag mag-duck, cover and hold sa tion sang linog. Pwede magpanik. Linog hindi siya constant, sige-sige. This is just at most 2 minutes, 3 minutes shaking. Importante nga mag-remedy ka nga kalmado para sa pagluntad sa linog, especially that kita sa may Panay, may ara dito sa ginatawag na West Panay Fault, ang malapit kita sa Negros Trench. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo kanya salamat. Pila ka lugar sa Bacolod, kag Iloilo City ginbaha. Bago sa mamunog nga ulan kagabi, nakatutok Aileen Pedreso.
Pila ka mga empleyado sa BPO company sa Barangay Villamonte ang na-stranded bangod sa gutter level nga tubig baha. Pila man ka mga motorista ang nabulayan bangod sa baha sa dalan. Mataas man ang baha sa pila ka porsyon sang dalan sa Barangay Singkang Airport. Ang ini nga mga residente ang gin-rescue sa BFP Bacolod matapos ma-stranded sa overpass sa Barangay Mandalagan. Pila naman ka mga balay sa Purok Carvic ang apektado matapos ginsulod sang tagahawak nga baha ang ilang mga balay. Nagsubside na ang tubig kainas ng aga, apang nangin pagpanghangkat para sa mga residente ang pagpaninlo sa ilang mga balay. Lambot sa babaw, second floor, oh. Taas na ginaya gani. Taga dire lang ang tuhod, nagwa na kami. Kaya hindi naman kami kagwa po, taga dire ko di. Magwa na lang kami. Sa log namon, kuwan marumpag, kung tapakan. Amon ang tubig na problemahan, ginamon di pirmi. Ang baha. Kagapon, mga oras na to nagkuhan, kaya mga 15 minutos, gulpig dyan yung nagsaka, gidya ang dasi gidya kayo, yung mamya. Waay na kami kapangaman. Sunod sa CDRRMO, 15 ka barangay sa syudad ang apektado sang baha kagabi. Masobra shin naman ka mga residente ang nagbakwit, apang nakabalik naman sa ilang mga balay kainas ng aga. Padayon pa sunod sa Bacolod CDRRMO ang dredging kag declogging operation sang LGU sa mga drainage system kontra baha. So to mitigate nga ini nga flooding, that's why nga sige-sige gid ang aton nga dredging. So padayonon pag and then may maabot pati may gina-purchase kita nga mga dredgers pagid para madasig ang aton nga dredging sa tanan nga mga rivers sa Bacolod, especially ang mga major rivers. Sa Iloilo City, ginsulod man sa baha ang pila ka mga pamalay sa Barangay Kalubihan, Haro, ilabi na ang mga nahamtang napit sa creek. Sa sininga video, makita nga basa ang mga gamit sa isa ka balay. Sunod sa barangay, masobra 5 ka mga pamalay ang apektado sa baha. Apisa madasig man nga nagsubside ang tubig, nabudlihan gihapon sa pagawi ang mga residente, ilabi na nga lutakon ang ila ugsaran kag basa ang ilang mga kagamitan. Makapoy, magpang pagwan mo, dali-dali ka kay kadasig magsaka. Dasig magsaka ang tubig. Hindi ka pa kakwantali ko to. Ara na ang tubig sa likod mo. Kundi daw makapoy. Gidya as in. Tanan-tanan na lang Mga ni kalaanod, gaya kaarapal sang panghimos. Sunod sa pag-asa, ang naeksperyensya nga pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sa Western Visayas, tugas ang pila ka weather systems. Sa weekend, lauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sa rehiyon sunod sa pag-asa. Amo na siyang isang ITCZ naton, and then ang isa pagid isang southwesterly wind flow naton nga weather system. So those are the weather systems man nag-aapekto sa aton, particularly man diri sa Western Visayas or sa Visayas region. Nga kadalasang pagagalom and also as well kapag tupa sa ulan. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso manubong nga baklanay sang humay palasanon para sa mga mangunguma sa Iloilo kag Negros Occidental. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Tigom, Pavia sa Iloilo. John? Dirt worth it ang kabudlay kag sakripisyo sa mga mangunguma sa tion sa Tig-Alani. Apang paano kuno ini mangin worth it subong kung ang baklanay sang ilang mga produkto tuman kabarato. Pinulan nga pangabudlay kag linibo nga gastos ang ginaabaga sa mga mangunguma kaangay ni Tatay Leo. Apang tanan ini ang solve na sa tion nga mag-ani kag makabaligya sila sang humay. Apang subong, paano kuno sila makabawi nga ang baklanay sang dry palay yara lang sa 10 tubtub 12 pesos kada kilo. Kung basa naman, nagapanaog pa ini sa 8 pesos kada kilo. Masakit ra sa pumuluyo nga mula ng presyo na. 17, 18 daw okay rin gawa. Pay kung magpulo nga niya 12, maskin mag-13, perdi mga. Ang rice trader sa Barangay Tigom, Pavia nga si Nanay Nancy, 10 pesos and 50 centavos ang pamakal sa kada kilo sang dry palay. Hindi man kuon nga makapasaka, kaya ang buon sa amon sang miller is 11.50 lang. Hindi man kuon nga makapasaka, gi kami bisa nagaayo sanda nga mo amulang dya ang drawat mo. Kahapon nagpatigayon sa hublag protesta ang mga manguma kag progresibo ang grupo sa guwa sang opisina sang NFA Region 6. Panawagan sang grupo kung tani may himuon ang NFA sa tuman kanubo nga presyo sang humay. Apang suno sa ahensya, wala sila sang may mahimo bangod wala sila sang police power kag wala sang gahom nga makontrol ang presyo sang mga private trader. Kami lang gid sa abi
buffer stocking ang amon mandate subong. As to the price stabilization, as to the regulation, wala na kami function sa DIRA. Aminado man ng NFA nga kulang sila sa mga truck nga makalibot sa mga kabanwahanan para magpamakal sa humay. Sa Negros Occidental, nag-aagunto man ang mga mangunguma sa manubong presyo sang humay. Halin sa 15 to 20 pesos per kilo antes ang tig-alani, yara na lang karon sa 10 pesos ang kilo sang humay suno sa mga ini. Diri sa Bago City imbes nga ibaligya, pila sa mga mangunguma ang ginapili na lang nga ikonsumo ang maani nga humay. Buno na liga jara kaya sa 15 16. Pang konsumo na lang gid. Bangod sini halos katunga ang nadula sa kita sa mga mangunguma sa kada sako sang humay. Halin sa 700 to 800 pesos per sak sadto, 480 pesos kada sako na lang ang presyo sini. Ga 23 man na 22. Pulo na. Pulo, pero ano na siya? Per kilo. Pigado naman eh. Jert, suno sa NFA 6, bukas ang ilang mga warehouses para magbakal sa produkto sa mga mangunguma nga mas mataas pa sa ginahatag sa mga rice traders. Mayroon sila warehouses dira sa Haro, sa banwa sang Dumanga, sang Junicio, subong man sa banwa sang Pototan, kag probinsya sang Antique, kag Guimaras. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kapuso John Sala. Atensyon sa mga kapuso tanga motorista, lauman ang pag-nubo sa presyo sang gatong sa madason nga semana. Base sa estimates ng Department of Energy, ang presyo sang diesel ang magabuhin sa ginabulubanta sa 54 centimos kada litro. 17 centimos naman ang posible ganubo sa kada litro sang gasolina. Samtang kerosene maganubo man sa 47 centimos kada litro. Ang adjustment sa presyo sang gatong ang ipatuman sa mga oil company sa Martes, October 14. Mga kapuso, 12 ka oras nga brownout mga eksperyensyan sa pila ka barangay sa Iloilo City, Buas. Pila ka negosyante nagakahangawa sa negatibong epekto sini. Si John Sala nakatutok. Para mapabilin nga preska kag hindi gilayon nga magubang mga karne kag frozen goods nga ginabaligya ni Manang Juvie diri sa Haro Big Market. To the rescue ang iya freezer. Gani importante ang kuryente para sa iya negosyo. Gani isa ini sa mga nagakahangawa sa posible negatibong epekto sa iya palangitan-an. Inibangod sa 12 oras nga power interruption buwas sa pila ka bahid sang syudad sang Iloilo. Kung bilog nga adlaw, siya tangamon mga stock. Depende kung may ice nga pondo daan ang amon freezer, okay lang. Pero kung wala, dito mabatsyag yung amon baligyaya, kapin pa kung mga frozen. Bangod sa maintenance activities ang NGCP, apektado sang 12 oras ka power interruption ang bugos nga Mega World Feeder 6 kag Mobile Feeders 2 kag 3 sa More Power. Wala sang kuryente halin 5:30 sang aga tubtob 5:30 sa hapon sa bugos nga Barangay Desamparados, L98, Luna, San Vicente kag Seminaryo sa Haro. Subong man sa porsyon sa pila ka mga kabarangayan sa iban pang distrito. May pila ka mga barangay nga maka-eksperyensya man sang 3 ka oras nga power interruption. Ang aton nga power interruption is support no ang aton preparation sa atong upgrading sa Iloilo substations no. So damo na siya ng mga activities involved. This is to prepare everything no sa aton nga upgrading works. Magluwa sa epekto sa mga baligya. Ginakahangawan man ni Nanay Jo nga posible maghina ang baklanay. Nga ay banya kung dari nga portion dari bala nila sa barangay hindi sila maninda. Maninda sila gamay lang, good for isa kakalanan. Kaya di siyempre mabalsa may brown out daan, di taman na ma-frozen. Nagpasalig man ng NGCP nga pinagi sa ilang mga maintenance activities mas mapaayo pang ila serbisyo sa mga konsumidor. Upod kay Hansi Siato, John Sala. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Dead on arrival sa ospital ang 18 anyos nga lalaki matapos malumos sa Sitio Busay, Barangay Poblasyon, Ahoy, Iloilo. Sa investigasyon sa Ahoy Police, isa ang biktima nga si Alias JR sa 4 ka mga mag-abyan nga nag-inom-inom sa kilid sa suba. Ginabulubanta alauna sang hapon sang magpaligo ang mga ini. Makaligad ang 1 ka oras, hinali nagsarurot si JR. Ginaanod sa mabasko nga daludo sang tubig kag nadula. Gintinguhaan pa sang mga kaupdanan nga luwason ang biktima apang wala na nila mahingagaw. Mga alas 4 na sang hapon sa nakita ng lawas ini sa bulig sang Ahoy BFP. Gintinguhaan pa ini nga ma-revive kag gindala sa ospital apang wala ginakasalbar.
Patay ang 63 anyos nga nay punong barangay sang gintiro sa ginaaliga riding in tandem suspects sa barangay Patunan, Calatrava, Negros Occidental. Suno sa kapulisan, sakay sa motorsiklo ang biktima kag pauli na sang ginsunod sa mga suspect kag gintiro. Patal nga pila sa kilid ang gintunaan sang iya kamatayon. Ginaimbestigaran pa ang motibo sa krimen. Isa ka international education and visa consultancy firm sa Iloilo City ginpasira sa Department of Migrant Workers bango sa kakulang sang dokumento. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Personal nga nagkadto ang makatapos ang Department of Migrant Workers 6 sa isa ka commercial establishment sa Mandurriao, Iloilo City sa Martes. Iniagod pasirado ang GST International Education and Visa Consultancy Firm. Ang kompanya nga nakabase sa South Cotabato kag sa Pampanga ang nagarenta sang isa ka cubicle sa nasambit nga establishmento. Ginapahayag ang kompanya ang nagatanyag sang obra abroad apisar nga wala sang lisensya halin sa DMW. Modus ang kompanya nga tanyagon ang mga kliyente sang trabaho sa pungsod Australia, Canada kag New Zealand. Gina-charge ang mga aplikante sang 30,000 to 50,000 pesos nga service fee. Na-opera nila obra, factory worker, caregiver, nga nag-range salary from 40 to 66,000 pesos per month. Ang ilan lang gidya supposedly nga business is to assist in the application sang visa. And if kung student na siya, of course the purpose of going out is talagang for education. Sunod sa DMW6, wala sila sa nabaton nga reklamo nga nabiktima sang kompanya diri sa syudad. Apang ginahinyo sini ang mga posible biktima nga magpalabot sang reklamo. Ang 22 anyos nga si Renz nga nagakonsidera sa pag-obra sa abroad, nagahalong sa mga kompanya nga nagapatigayon sang illegal recruitment. Dapat subugin mga legal para kung hindi ka madala sa ital-ital na. Pag hindi ka ma-scam? Ma-scam. Uyang sa kwarta kag uyang gid sa oras. Sa records ng DMW, duwa ka illegal recruitment agency ang napisaraduan sa Western Visayas subong nga tuig. Padayon, ang hugot nga surveillance kag monitoring sa ahensya sa illegal recruiters. Abiso sang DMW sa mga aplikante, kinahanglan hibaloon kung lisensyado sa idalom sang ahensya ang isa ka recruitment agency. Dapat kung nag-a-apply, digto lang sila sa opisina, registered address, sa aton nga licensed recruitment agency. Kung magbayad na sila placement fee, dapat ang placement fee equivalent lang gid ina sa isa ka bulan nga sweldo. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga biktima naman sa sunog sa Barangay 27 sa Bacolod City, Makapuso nagpahayag hindi makasarang sang presyo sa materyales nga luyag sang LGU gamiton sa pagpatukod sang ilang balay. Yaring balita ng atong gitutukan. Isa ka bulan matapos nagluntad ang dako nga sunog sa Barangay 27 Bacolod City nga naglamon sa masobra 200 ka balay. Ininasubong ang sitwasyon sa lugar. Amat-amat na nga nagabangon ang mga naharitan. Apang nagapanghakroy sa gihapon ang mga biktima sa sunog sa gastos sa pagpatukod liwat sang balay. Ini matapos ginmando sang LGU nga likawan ang paggamit sang light materials matapos ang nagluntad nga sunog. Tatlo na nakatuwa, nung katubo na yung kinisiya, sir. Ang pangayo man sa amon nga Hindi man silang kinalag yung pag-pulling nga materials, hindi light materials, pero hindi kay ko. Taning buligan kami nila sa insakto bala nga paghatag sa amon para makakulukar mga amon panimalay. Nangulam kami mo ang 30 ka ang 15, hindi ina kay go. Di pa bala, pigado kami. Kadaman sa mga residente ang wala na, nagkuha panday, agud mapaigo ang financial assistance nga nabaton. Makabulig sa amon nga makabalikan sa amin nga puligas, nga makapangita kami sa amon karta nga pangabuyan sa uli. Magahatag ang Department of Human Settlements and Urban Development sang duga nga bulig nga 30,000 pesos apang ginahulat pa kung saan umato pa. Emphasize yung naton i-observe in terms of the materials but those also nga hindi susceptible sa sunog. Nagpresentar na ang Bacolod City BFP isang plano sa LGU kung paano malikawan ang paglugtad sang dalagong asunog. Isa na diri ang paghanas sa fire volunteers sa kabaranggayan. Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, matahom nga Christmas parols himos ang pila ka persons deprived of liberty sa Pototan, Iloilo. Ang istorya sa likod sini hibaluon ta sa pagtutok ni Kim Salinas. Matahom, madinuagon,
Kag nagaigpat-igpat nga Christmas parols nga perfect pang display hindi lang sa mga puluyan kag eskwelahan, kundi sa iban pa nga pampubliko nga lugar. Ini nga mga parol ang himo sa ginabulubanta 40 ka persons deprived of liberty sa BJMP District Jail male dormitory sa Nangapototan, Iloilo. Ang proseso sa paghimo sa mga ini ang maid-id nga ginaobra sa mga PDL. Ang mga ini ang ginabaligya kag ang benta ang nagakadto sa ila. Ang 51 anyos nga PDL nga sinunoy nga taga San Jose Antique nagapain gid sang halos 70% sang iya kinitaan sa paghimo sang parol para sa iya pamilya. Nakabulig kuno ini sa alawan sa pag-eskwela sang iya 3 ka kabataan sa diin 2 diri ang nakagraduar na. Dako man nga contribution siguro sir kay may time sang isa nga si Mrs. waay man. So siguro we by God man nga kun waay sa may ari man kami nga masking gamay lang subong nga Christmas ang akon nga ginahingyo lang panami pagid namon ang amon nga naobra. Magluwas sa mga parol, nagahimo man ang mga PDL sang nagkalain-lain nga furnitures, kasubong na lang sang lampshade, talago nga seal kag desk nameplate. Ang 43 anyos nga PDL nga si Ray nga taga Barangay Bongko, Pototan, Iloilo, naggamit gid ang iya abilidad bilang isa ka panday. Magluwas sa pagpain sang iya kita sa pamilya, ginapamit man sini ang iya grasya sa kasubong nga PDL. Dako gid sir do nalambot mo ang tunan nga lambuton sir kag labi na gid sa Ginoo sir nga magpasalamat namon sa amon nga kwan ubra nga ginhatag man sa amon. Ang buluhaton ang kabahin sang livelihood program sa mga PDL. Magluwas nga mangin source of income ini palagyan ang programa agud mahanas pa ang ila mga abilidad. Isa ini sa kapamaagi agud nga malingaw man sila. May pastime sila at the same time chance man nila to reflect no ang mga past experiences nila kag ma-rehabilitate kag ma-develop sila into a better person. Ang sitwasyon sa mga PDL ang kasubong sa nagaigpat-igpat nga parol. May tion nga daw kaangay yara sila sa kadulom apang mag-aabot gid ang tion nga sila mismo ang magahatag iwag sa ila komunidad. Upod kay Marvin Lauderes, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagyudyod sang modernized jeepney sa nagabisikleta nga lalaki sa Molo, Iloilo City na hulikam. Si Tess Ordales nakatuto. Sa CCTV footage nga kuha sa gasolinahan sa Molo, Iloilo City, makita ang lalaki nga kasubong ginapaypay sini ang nagapadulong nga modernized jeepney. Apang nagdiretso ang modernized jeepney kag nagbunggo sa mga bollards sa gasolinahan, nadala sa ama ng ining mga signboard. Makita ang pagyudyod sa modernized PLJ sa bisikleta nga ginamaneho sang isa ka lalaki. Natabong aksidente pasado alas 7 kainas ang aga. Kita ko malang pag liko sang modernized. Kita ko ginadoso yung bike, tingin lagan ko padasaw kag pulpugon kaya bi ko ano basi blaway sa katulopangod may ginadoso sa. Iwag ko kabalo nga stock na sa Galayap. Halin sa Mohon Terminal nga may ruta padulong sa Mandurriao ang modernized jeepney nga may mga sakay nga pasahero. Samtang padulong naman sa Molo Plaza ang nagabisikleta nga si alias Noel ginabanta 50 anyos. Suno sa kapulisan, posible nga naglain ng pamatyag sang driver nga si Condrado Labrador, 57 anyos, rason nga wala sini na kontrol ang manibela. Posible siguro nga ilikaw, ya kay tigalik siguro pag-atake siya, hindi yan naguro maulag iya kamoto ko na naman. Bangod sa impact sang pagyudyod, nakaagom sang pila sa tiyan si alias Noel. Subong lang kahapon ginkumpirma sang kapulisan nga ginbawian ni sang kabuhi. Suno sa safety officers ang kooperatiba sang driver, maayo pang pamatyag sini antes ng duty. Ginahikot na sang kumpanya ang paghatag sang bulig pinansyal sa pagpabulong sa duha. Upod kay Cirilo Renduque, Tess Ordales. 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental, grupo sa mga nagapakilala indigenous people nagreklamo sa ginapahayag diskriminasyon. Yaring balita nga itong gintutukan.
Nagpadulong sa talatapan sa Commission on Human Rights Negros Island Region ang mga nagpakilala nga katapos ang United Indigenous People of Luz Viminda, Negros Occidental. Diri ilaging reklamo ang napahayag diskriminasyon nga na-eksperyensyahan. Partikular na ang hindi paglakip sa ila sa programa sa edukasyon kag medikal. Dili kay ginatos lang ang mga sakop sa ata nga nagkinahanglan. Ang amo agyo, ang akong gi-priority ang mga bata nga unta makahuman kay kami mga ginikanan, wala mi kahuman og eskwela. Bisan sa amo ana lang mga anak o mga apo. Wala man Pilipino nga hindi ka tutubo. Wala ka lang kabalo, kundiin ka nga tribo na bilong. Diin ka halin sa buho, sa sa kawayan. Ginadiscriminate kami nila kay wala kami nagbahag. Sunod sa NCIP Negros Occidental, wala sang diskriminasyon nga nagakatabo. Sa baylo, posible may mga requisitos lang kinahanglan para hikuton rason nga hindi sila makabing IP. These groups claiming to be IPs are not recognized by the office. So in Negros Occidental po, we only have 3 groups. We have the Bukidnon, the Ata and the Ati. Ginpatpat naman sang NCCA Commissioner for Cultural Communities and Traditional Arts. Genealogy ang pila sa mga basihan sa pagdeklara sa persona bilang IP. Hihingi sila ng certificate because of employment, because of promotions. Number 1 is they will let you speak your language. Okay, maghambal ka ba isang tipoli, isang laan, sa atubangan ko. Pag hindi ka magkahambal, meaning hindi ka IP. So that's how we identify. You have to speak your native language. Another one, okay, isukid mo anong clan ikaw. Plano man sang NCIP nga ibalik ang reklamo sa LGU kung sa diin nagasugod ang pagtumod sa community membership sang isa ka persona. Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga puso, magluwas naman sa dalayawon yung performance ng kabataan, may sorpresa man nga matabo sa judges sa The Voice Kids. Kung ano ini, tutukan sa The Voice Kids sa Domingo, alas 7 sa gabi sa GMA pagkatapos sang Bubble Gum. Samtang i-share ni Asia's multimedia star Alden Richards ang feeling sa nagahilapit nga pagtakop sa Kapuso Dance reality show nga Stars on the Floor. All the shows I've hosted, so far Stars on the Floor is the one that I'm so immersed with. Siguro kita naman pag kung paano ako nagsasasayaw doon, pag in-on the spot ako niyan, di ba? But enjoy ko siya eh. I mean, what we have on cam and off cam, it gives me a better and deeper understanding of the art of dance. Mga kapuso, ari na ang mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang paghana sa mga sangre mas magabudlay. Paano ayhan ina preparahan ng Daideya, Terra, Flamara, kagadamos? Sino bala ang mangin inspirasyon ni Flamara? Bantayan ina tanan sa Encantadia Chronicles Sangre, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, nagwa na sa PAR ang Bagyo Kedan kag natunaw naman ang ginabantayan nga low pressure area apang posible sa gihapon ang maulanon nga panahon. Naga-apekto ang trough o kun ikog sang isa pa ka LPA sa gwa sang PAR nga naga-apekto sa Central kag Southern Luzon lakip sa Bicol region. Padayon man nga nagaluntad ang southern westerly wind flow nga posible magpaulan sa Visayas kag Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, lauman ang maulanon nga panahon sa probinsya sang Capiz kag pila ka bahin sang Guimaras kag Negros Occidental. Posible man mabuhinan ang posibilidad sang pag-ulan sa gabi. Mga kapuso, 76 days na lang, Pasko na. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.